Maalaklaing eksena sa pelikula ang habulan ng mga sasakyang ito sa Pasay. Ang puting van kolorum umano kaya hinahabol ng mga otoridad. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, sinubukan nilang sitahin ang van. Pero imbes na sumunod, humarurot ito patungong rampa ng Skyway sa Nicos. Nakuha nila ang plate number ng sasakyan at naglabas na ng show cause order ang LTO para sa operator at sa driver nito. Magandang hapon po. Dahil sa naglolokong baril, bigong ang tangka ng isang suspect na maitumba ang isang kagawad sa Tondo, Maynila. Iniimbisigahan pa kung sino ang suspect at anong motibo sa tangkang pagpatay. Ang nahulikam na krimen tinutukan ni Jomer Presto Exclusive. Sa pool sa CCTV, ang lalaking ito na tinangkang barili ng isang kagawad sa Barangay 232 sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. Pero hindi pumutok ang baril ng sospek kahit 2 beses itong kinalabit at nakaligtas ang kagawad. Pagdating ko rito, nabalitaan ko na lang na in-inspection ng mga isa pang kagawad na yung isang tao na suspicious looking. Kinausap ko at sinabihan ko na pwede siyang ma-invite para makausap sa barangay. Yun lang. Pagkatapos nun, yung medyo pasama na siya sa akin ng konti, bigla siyang nag-hysterical. Bago ang insidente, nakita pa ang sospek na dumaan sa tapat ng barangay hall. Nakipag-usap pa ang sospek at may hinahanap daw siyang lalaki. Kahina-hinala ang kilos nito kaya nagduda na ang mga taga-barangay. Napansin din na may nakaumbok sa kanyang bewang at sinubukan siyang kapkapan. Pero ang sospek agad tumakbo at nalaglag ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa, bumalik ang sospek sa lugar at nagtanong-tanong sa ilang residente. Suspetsa ng mga taga-barangay, gusto ring balikan ng sospek ang kanyang cellphone. Dito na siya nakita ng kagawad na kanyang sinubukang barilin ng 2 beses. Siguro pinagpala pa rin ako ng Diyos, may mahaba pa siguro akong intention dito sa lupa, kaya hindi niya pinabayaan yung katawan ko. Sa kuhang ito, tinangka pa siyang harangin ng isang residente na ipagbigay alam na sa Manila Police District ang pangyayari para sa follow-up operation. Na-turn over na rin ang cellphone at ang mga balang nalaglag ng sospek. Sa ngayon ay patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad ang nakatakas na sospek. Para sa GMA Integrated News, Jomer Presto nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, iniutos ng Department of Education ang asynchronous classes o distance learning sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bukas, araw ng Lunes. Yan ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante mula preschool hanggang senior high school na tapusin ang kanilang mga assignment at iba pang school requirements. Hindi rin kailangan mag-report sa mga opisina ang mga guro at non-teaching personnel. Hindi po sakop ng kautusan ang mga private school pero maaari raw silang magpatupad ng parehong polisiya. Bago yan, nag-anunsyo ang Caloocan Schools Division Office na sa linggong ito ipatutupad ang magkahalong face-to-face classes at asynchronous classes para sa mga kinder hanggang senior high school sa mga public school dahil sa mainit na panahon. At dahil din sa inaasahang init sa Coronadal City, maaga ring nag-abiso ng suspensyon sa afternoon face-to-face classes doon bukas, pero may online class o modular distance learning sa tanghali hanggang hapon. Mismong mga mangingisdang Pinoy ang kasama ng Philippine Coast Guard at ng BFAR sa paglalagay ng payaw o instrumentong pang-akit ng mga isda sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Ang kanilang kwento sa pangaharas ng China, tinutukan ni Mav Gonzalez. 15 taon ng mangingisda si Rodel. Siya at ang iba pang kapwa mangingisda mula sa bayan ng Quezon, Palawan, halos 2 araw ang binubunong paglalayag papuntang Recto Bank kahit patsambahan kung kikita sila. Pangingisda ang kinabubuhay ng marami dito sa Quezon, Palawan. Pero dahil limitado na raw ang supply ng isda dito sa malapit, marami sa kanila ang napipilitan na lumayo sa mas masagana pero mas delikado na karagatan. Doon lang po kami kikita ng pira kung mayroon naman sa malapit, hindi na kami pupunta sa malayo. Ang problema, wala na rin dito sa malapit. Kapalit ng saganang huli ang panghaharas ng China Coast Guard at malalaking Chinese Maritime Militia vessels. Kaya grupo raw sila ang pumunta roon sakaling magkadisgrasya. Ikot-ikutan kami, nirorombo kami, mabilis yung takbo nila tapos bigla lang din hihinto. Hinayaan na lang namin. Hindi mo alam yung gagawin nila Kung tatakutin ka lang ba o tutuluyan ka? Paano kung tuluyan ka?
Kasama siya kamakailan sa mga mangingisdang voluntaryong naglagay ng payaw sa Recto Bank sa West Philippine Sea kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang PCG at BFAR babantayan ang 10 payaw na nilagay nila sa Rosol Reef sa Recto Bank. Rosol Reef has been a traditional fishing ground for the Filipinos. So that's the reason kung bakit we strategically identified Rosol Reef as a priority for our FAD laying operation. Sa tagal ng panahong pumapalaot si Rodel, nito lang daw niya napansin ang pagdami ng mga barko ng China sa Recto Bank. Pag dumidikit sa amin, iwas na lang. Lumalayo kami sa kanila. Total, mayroon din namang nag-assist na BFAR doon. Doon kami lumalapit. Habang nagigiraan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ang maliliit na mangingisdang gaya ni na Rodel at Janjan, simple lang ang hiling. Ang dasal lang namin ay walang mangyaring sa amin na makarami ng huli. Makauwi ng maganda para mayroong pang sa pamilya. Gusto lang namin na maayos yung presyo ng isda. Maproteksyonan natin yung sa atin. Ibang bansa naman yung umaani ng yaman natin. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.